Sa bawat sulok ng Pilipinas, laging may kwento. Mga lihim na hindi maipaliwanag, mga paratang na kahit hindi totoo, ay nagiging sumpa. At ngayong gabi, isang liham ang ipinadala sa atin. Isang kwento tungkol sa takot, tsismis, at ang bangungot ng mapagbintangan bilang aswang. Handa ka na bang makinig? Dahil minsan, mas nakakatakot ang tao kaysa sa mismong halimaw. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po munang i-shout out ang ating mga tagapakinig. Kung nais nyo rin ng shout out, ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong pagsuporta. At ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Magandang gabi, Kuya Jovi, at sa mga bumubuo ng Ulap Noir. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Yuri. Ako ay sumusulat hindi para iligtas ang pangalan ng sinuman, kundi para ipasa ang kwento na hanggang ngayon ay parang sugat na hindi naghihilom sa aming pamilya. Ang mga pangyayaring ito ay hindi ko nakamtan ng personal, ngunit sa bawat gabing inuulit-ulit ni tatay ang kanyang kwento, pakiramdam ko'y ako mismo ang nandoon. At sana, matapos mong marinig ito, ay iyong maunawaan kung bakit naniniwala ako na minsan ang tunay na aswang ay hindi ang halimaw, kundi ang mga taong takot na takot, handang maniwala sa kahit anong kasinungalingan para lamang may masisi. Noong kabataan ni tatay, may isang kaibigan siyang simpleng magsasaka lamang. Tahimik na tao, bihirang magsalita, ngunit laging handang tumulong sa bukid. Isang dapit hapon, dumaan siya sa isang bahay na bukas ang radyo. Malakas ang tunog, balita tungkol sa isang malaking bagyo na papalapit. Tumigil siya, nakatalikod sa bahay at nakinig. Siguro'y pagod na rin siya sa buong araw na pagbubungkal. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, may batang may sakit. At ang ama ng bata, nang makita ang anino ng lalaking nakatayo roon na parang nakikinig, ngunit hindi kumikilos, ay nagpanik. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Huwag mong titigan ang anak ko!" Sigaw niya. Nagulat ang kaibigan ni tatay. Agad siyang umalis, nagmamadaling lumayo. Hindi na siya nagtanong, hindi na nag-ipaliwanag. Kinabukasan, kumalat ang tsismis. Siya raw aswang. Kinukulam ang batang may sakit kagabi. At doon nagbago ang buhay ng kaibigan ni tatay. Sa palengke, kapag siya'y dumadaan, biglang tatahimik ang lahat. May mga batang nagtatakbo, sumisigaw, "Aswang! Aswang!" Kahit wala siyang ginawang masama, ang tingin sa kanya'y parang halimaw. Minsan, sabi ni tatay, mas mabigat pa ang paratang kaysa mismong sumpa. Ngunit higit na mabigat ang nangyari sa pamilya namin mismo. Ang aking yumaong tiya, kapatid ng lolo ko. Isang araw ay nasalubong ang isang matandang babae sa baryo. Simple lang ang naging bati. "Magandang gabi sa iyo, Hija." Ngunit kinabukasan, biglang bumagsak ang katawan ni tiya. Nilagnat, nagtatae, nanginginig. Hindi na makabangon sa higaan. Agad na nagpatayo ng mga tulos si lolo sa 4 na sulok ng bahay. Naglagay ng bawang sa bintana, asin sa mga pinto. Gumawa siya ng lahat ng alam para itaboy ang aswang. Ngunit kahit anong gawin, hindi humuhupa ang karamdaman ni tiya. At dito nagsimula ang bulungan sa baryo. Baka nadaplisan siya ng aswang, sabi ng ilan. Hindi kaya siya mismo ang aswang? Nagpapanggap lang siyang may sakit, sabi ng iba.
doon nagsimula ang bangungot. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalala ang tsismis. Sa tuwing lumalabas si Lolo para bumili ng bigas o gamot, naririnig niya ang mga kapitbahay. Bantayan niyo ang pamilya ni Mang Isko. May aswang sa bahay nila. Kung hindi natin sila pipigilan, baka tayo ang mamatay. Pati mga batang naglalaro, sumisigaw ng aswang-aswang habang tinatamaan ng bato ang aming bubong. At habang si Tia ay nakahiga, humihina, lalo lamang siyang kinamumuhian ng buong baryo. Isang gabi, habang nagbabantay si Lolo, may 3 lalaking dumating. May hawak silang bolo at sulo. "Isko!" Malamig ang boses ng isa. "Lumabas siya. Hindi kami papayag na dito siya mamatay." Isinusumpa niya ang buong baryo. Pinagbantaan si Lolo, ngunit nagmatigas siya. "Wala kayong karapatang pumasok dito. Akin ang bahay na ito." Umuwi ang 3 lalaki, ngunit mula sa labas, naririnig pa rin ang kanilang bulungan. "Kung hindi siya mamatay, tayo ang papanaw." Gabing iyon, walang nakatulog sa amin. Sa labas, naririnig ang mga yapak na paikot-ikot. May nagtatapon ng bato sa bubong. May kumakaluskos na tila gumagala sa dilim. Kinabukasan, biglang bumangon si Tia. Walang sakit, walang panghihina. Kumain siya, ngumiti, parang walang nangyari. Naluha si Lolo sa tuwa, ngunit kasabay ng kanyang paggaling, isang mas malaking takot ang sumiklab sa baryo. Hindi normal ang paggaling na yan, bulong ng ilan. Baka nakahanap siya ng kapalit at doon nagsimula ang trahedya. Isang batang kapitbahay, anak ng matandang bumati kay Tia, biglang nilagnat ng matindi. Hindi na makakain, namayat, nanginig. At ang sisi, diretso kay Tia. Ayan na, kinuha niya ang lakas ng bata para siya'y gumaling. Mas lumala pa ang galit ng mga tao. Nagtipon sila. Mga lalaki, may hawak na gulok. Mga babae, may dalang asin, bawang, at mga sulo. Hindi tayo papayag. Isang gabi pa tayo na ang susunod. Kinabukasan, sumugod ang buong baryo sa bahay ni na Lolo. Sigaw, ingay, galit. Ilabas siya, ilabas ang aswang. Sa loob nagtatago kami. Si Lolo, hawak ang nangbong-bolo, nanginginig ang kamay. Si Tia, nakaupo, tahimik lang, nakatitig sa pinto. Minsan, naiisip ko, hindi ko alam kung siya ba'y natatakot o may itinatagong lihim. Ang pinto'y binasag at puwersahan nilang hinila si Tia palabas. Sigaw, iyakan, ingay ng mga paa at apoy. Si Lolo, pilit siyang ipinagtatanggol, ngunit maraming kamay ang humila. At doon, huling nakita ni Tatay ang kanyang kapatid, nakaluhod sa gitna ng madla, habang ang mga tao'y sumisigaw ng, "Aswang, sunugin na." Kinabukasan, wala na siya. Wala ring abo, wala ring bangkay. Ang sabi ng ilan, dinala siya sa ilog at doon pinugutan. Ang iba'y nagsasabing, tumakas siya. Ngunit ang totoo, walang nakakaalam. At mula noon, ang pangalan ng pamilya namin ay nanatiling may mantsa ng aswang. Kahit dumating ang panahon, kahit lumipas ang mga dekada, nanatili ang kwento. Sabi ni Tatay, marahil maruming tubig lang ang dahilan ng lahat. Ngunit paano ipapaliwanag ang biglang paggaling ni Tia? At bakit anak ng matandang bumati ang biglang nagkasakit? Sa huli, ang naiwan lamang sa akin ay takot. Hindi kung totoo ngang may aswang, kundi sa kung ano ang kayang gawin ng mga taong pinaghaharian ng takot. Kaya ulap noir,
Sa bawat gabing maririnig mo ang salitang aswang, alalahanin mo, hindi laging pangil at pakpak ang dala nila. Minsan, dala nila ang apoy, ang tsismis, at ang galit ng buong baryo. At yon ang hindi mo matatakasan. Dito na po nagtatapos ang kwento ng aming pamilya, Kuya Jovi. Sana ay maibahagi rin ang aking kwento. Maraming salamat po. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.